Good morning mga kapaglaom. A life without Christ has hopeless end, but a life with Christ has endless hope. Where do you draw your hope from, mga kapaglaom? Find out the answer. Let's find out the answer right here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for giving us another beautiful day and waking us up early this early part of the day to pray and to pray for our brethren throughout the whole world. So, maayong buntag kaninyong tanan. That's right, kapaglaom, Pastor. Good Atong morning. gina-welcome mga kapaglaom si Pastor Luel Quinto, ang ato ang one of the directors din sa CPUC. And we welcome you as well mga kapaglaom sa pakiguban kanamo niining adlaw sa pag-ampo. Here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. You can pray with us mga kapaglaom. So before nato sugdan sa pagbasa ang ato ang mga prayer requests, mag-ampo o sata. Let us pray. Our gracious and loving God, we praise you, Lord, for giving us such wonderful time to worship you and to study your words. We praise you, O Lord, for preserving our lives until this very moment, amid this undesirable circumstance that we are facing. We praise you still, O Father, for giving us the opportunity to pray with our brothers and sisters today. Those who send their prayer requests and praise reports, we are praying that may you touch their hearts, O Father, that somehow their requests be a sweet incense to your throne of grace. We cannot do things on our own, O Lord. Please allow your Holy Spirit to work within us today. Give us the inspiration, give us the strength, give us this hope and the assurance that our prayers will be heard in accordance to your will. Yes. We offer to you this program. Please touch the lives of your people. And thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, mga kapaglaom, atong ipasalamatan kamong tanan nga kanunay gayud nagasubaybay sa ato ang programa. Pastor, asa gaita makitaan? Yes, good morning kapaglaom Giselle. Gusto na mo ipahibalo sa tanan nga nagatanaw sa atong live streaming karon live here in Cebu nga inyo kining makita sa GSAT channel 37 and in Facebook live Let's Pray Pilipinas or just search Let's Pray Pilipinas. O pwede na ninyo mapadala ang inyong mga praise reports and of Yes. course kapaglaom Giselle ang ilang mga prayer request unsa inyong mga problema, unsa inyong gusto ipaampo ato kanang iampo dinhi sa atong program. Yes, mga kapaglaom, speaking of mga prayer requests and praise reports, makita sa inyong TV screen, no? Ang ato mga Hope hotline numbers alang sa smart users, mga kapaglaom 0929-3441-777 ug alang sa mga Globe users, mga kapaglaom 0916-5574-777. Pwede kayo ninyo i-share sa ato ang link sa atong FB Live, mga kapaglaom. Kung gusto ka mo mahimong panalangin ni ining adlaw, palihog i-share ang atong episode aron daghan ta mapanalangin ni ining adlaw ug daghan ang maampuan. Yes. So, mga kapaglaom, sa way paglangan atong basahon atong first round of prayer request. Yes. Gikan, mga kapaglaom, kang Joy usa kay nahan ni pastor nga nagpaampo alang sa iyahang anak nga si JP, no? Nga unta madayon siya sa paglarga tungod kay musakayay na unta siya sa barko. Next day nga unta walay mamahimong babag ni ini pastor. So Yes, ato so ni pray for iampo, no? And of course, mga kapaglaom, si sender 2213, no? Nagpaampo pud siya, mga kapaglaom, alang sa mga tawo, no? Nang hinaot siya nga dili mapuno ang ilang mga hunahuna atong hunahuna ni ini nga virus nga naga katag karon
instead no nga mas mo go deeper pag yun kitang tanan sa pagsalig sa atong Ginoo. So mo gyud na ang atong kanunay ampo nga dili ta magpanik no pastor. Yeah, that's very important. Apan atong iampo ang kinibang makalma ta ug angan natong saligan ang Ginoo. Ug atong iampo mga kapaglaom si sender 0948 nagpaampo siya alang sa iyang nga pamilya, sa iyang mga igsuon nga unta makabaton sila og pagkinabuhi nga malinawon no og labaw sa tanan, good health sa matag usa. Ato gayud ning iampo dili lang sa iyang pamilya apan sa tibuok kalibutan iyang gipray. And of course, we will include sender 4831 mga kapaglaom nagpaapil sa pag-ampo alang sa ato ang nasod nga malikay gayud niini nga COVID-19 labi na gyud sa ilahang nga pamilya. And of course, ating i-appeal si sender 9287 mga kapaglaom alang sa iyahang bana nga unta mo balik na gayud sa pagsimba ug mobiya na siya sa iyahang nga babaye, no? So do nagi mga challenges sa usa ka relasyon. So ato ginang i-pray. And of course, nagpaapil siya pag-ampo kini si Jongjong Diaz nga unta mamaayo na siya sa iyang nga ginabati karon nga stroke, no? So ato gayud nang isangon ngadto sa ato ang labaw nga makagahom, and we will pray together with Pastor Luel Quinto today. Okay. I'm inviting everyone. Let us start our prayer. Mag-ampo ta. Gamaran nga Dios, ikaw ang among langit nung amahan, tag-iya sa tanang mga butang. Nagadangop kami kanimo niining takna sa kabuntagon, sa pagtugyan sa among kinabuhi o sa pagpangayo sa kapasaylohan sa among tanang mga kalapasan. Humanimo kami mapasaylo Ginoo. Among ginadala diya sa imong trono sa grasya. Ang among makiigsunan nga dunay mga suliran, dunay mga problema, mga kalisod o mga hagit sa kinabuhi nga ilang ginaatubang karon. Among ginaampo Ginoo una sa tanan ang prayer request sa pagbiyahe ni JP. Nga hinaot Ginoo siya makasakay sa barko sa iyang pagsugod sa pagbiyahe nga wala na mga kakulian sa iyang mga pagprocess sa pagpangandam ni ini aron mahimong malampuson kini nga pagbiyahe. Ginoo among ginaampo usab ang request sa pagtuo nga dili na unta Ginoo ang among mga higala nga dunay prayer request karon ngang ilang mga pangunahuna masentro diha kanimo nga dili sila magatutok sa mga virus, nga dili sila magaluya ni ini labi na nining coronavirus nga among ginaatubang karon, nga tanang mga katawhan dunay mga kabalaka, mga kahadlok tungod ni ini. Apan among ginaampo Ginoo ang request sa among igsuon nga unta ang pagtuo diya sa imong langit nun nga trono og sa imong gahom mao ang magahari sa ilang kasing-kasing kay ikaw Ginoo dunay saad nga magabalik og magahatag og solusyon sa tanang mga problema. Among ginaampo usab Ginoo nga ang pamilya sa usa namo ka igsuon iyang ginahangyo nga imo silang lig-unon nga makabaton sila sa kinabuhi og sa ilang relasyon dunay malinawon og labaw sa tanan makaangkon sila sa mayong panlawas. Kami nasayod Ginoo nga kini ginapangayo sa tanang mga katawhan karon sa mga katalagman nga ilang ginaatubang og sa pandemic nga balatian nga kini nga virus nga nagakatag sa tibuok kalibutan. Hinaot o Dios, hatagan nimo kalinaw ang matag usa kanamo. Hatagan nimo kami paglaom sa pagatubang niini. Among ginaampo ang protection nga ginapangayo sa among usa ka igsuon karon nga malikay Ginoo niining mga problema sa kalibutan karon. Among ginaampo ang pagtuo usab sa usa kanamo ka igsuon nga siya magabalik na sa pag-alagad o pagsimba diha kanimo og magabiya sa kinabuhi nga maong paghimo sa mga kasal-anan niining kalibutan. Among ginaampo usab Ginoo ang kaayuhan alang sa kay Jongjong Diaz. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon, tanduga siya sa imong maayong kamot kay siya naka-experience siya sa stroke sa iyang kinabuhi. Hinaot Ginoo nga dili madugay mabalik ang iyang maayong panlawas og siya makapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Amo kini ginalaoman ang tanan o ginatugyan sa imong kamot sa ngalan ni Jesus nga manuluwas.
Amen. Amen. Thank you for that powerful prayer kapaglaom. Praise God. Pastor, mga kapaglaom kung kamo pod adunay mga prayer requests or praise reports, doon natay mga hotline numbers nga makita sa inyong TV screen, palihog text, tawag, o pwede po ninyo na i-chat, no? Alang sa to ang FB Live, mga kapaglaom, ayo pagduduha sa pagpadala ni ini. Yes. Kapaglaom, Pastor, ni ini nga recent na to nga episode ng Hisgot Kita ni ini gayod nga virus, no? Kining COVID-19. And lots of our mga kapaglaom kanung na gyud nahadlok, nangitag update kung unsa naman asa naman karon ang virus basin na ana sa among lugar wa may kabalo, no? So mo na ang kay bisan dinhi sa ato dinhi sa Cebu, natay confirm karon dinhi sa Mandawi City. Actually we have already 202, no, in the whole Philippines. So ang atong mga katawhan karon dinhi sa Pilipinas gihadlok na sila bisan asa ta mumuadto mga tawo mao kanang ginahisgutan o gana na gani mga community quarantine nga atong ginatawag nga dili pagawso no na advice o mga tawo karon nahadlok ni ini nga virus. Tinuod, Pastor. So ang ato ang topic karon, Pastor, is hope amidst this disease nga ato ang ginasagubang karon, no? So unsa man gid ang mga paglaom nga atong angay kuptan? Samtang ko nagapamalandong sa atong situation karon no pagkapaglaom, Giselle. Mabalik ang atong pangunahuna sa istorya sa balaang kasulatan, sa istorya sa the 10 lepers katong napulo ka mga sanlahon in Luke chapter 17:11 to 19. Kini nga story magahatag kanatog pagpahinumdom nga kini nga pandemic karon nga nagakahitabo sa kalibutan, mga kapaglaom, susama sa una nga panahon sa panahon ni Ginoong Hesus and the people in the Bible nga ila usab giatubang kining balatian nga makaingon ta nga wala pay tambal ug mao kanang leprosy at the time. No nga kining leprosy kung atong tan-awon kaniadto sa ilang panahon wala pa jud ni tambal nga kung matakdan kaniini you will be considered as outcast in the society. No, so pagawson ka sa ilang lugar tapos so wala jud kaayuhan. Apan we know the story nga sa diha nga nakaabot si Ginoong Hesus sa lugar ni ining 10 lepers. Nakaibaluta nga tuas na sa layo pag-abot ni Ginoong Hesus when he entered a certain village. They were afar off but they shout for help. Nangayo sila og tabang kang Ginoong Hesus. Kay nakaibalo sila sa mga ginihimo ni Hesus. Maybe they heard already the activities of this Jesus. Nangayo sila og tabang dito sa layo, nasinggit sila. And we know the story nga gitabangan sila ni Ginoong Hesus. Dunay paglaom diha kang Ginoong Hesus. So this is the beauty in this story, mga kapaglaom, nga bisan pa sa balatian kaniadto nga gitawag nato nga leprosy nga walay kaayuhan, apan diha kang Ginoong Hesus. He is above the law of nature. No? And there is nothing impossible with him. So dunay kaayuhan kung atong itugyan, atong kinabuhi kaniya, just like this 10 lepers. Nga we can just imagine nga murag hopeless sila. Pero naipaglaom. Ato po ma-compare karon kapag laom, Pastor, nga sa 1 out of 10 di ay natong sa nga na survey kapag laom, Pastor, 1 out of 10 ang 1 ana posible nga mamatay, no, kung maapektuhan ka ni ining COVID-19. Ug sa 9 ni anak, Pastor, posible nga na-infect na silang tanan. Posible nga ma-survive sila tungod kay taas ang ilahang immune system. Posible gid nga ang isa mahimong mamatay gyud, no? So kung atong lantawon, mga kapaglaom, sa ato bang tawhanon nga panghuna-huna, ma-hopeless gid ta, no? Labi na gyud nga kana bang mapanik na ta kung labi na nga walay tambal, no, sa man akong angay nga buhaton kung maabot na gyud na sa amo ang lugar, no, mo nang uban nga gapanik buying gyud og mga alcohol, mga mas, no, pero di ginato na malikayan kapag laom, Pastor, labi na gyud ni ini nga nagkatag na gyud ni nga virus, no, nahimo ng pandemic sa to ang kalibutan. So ang ato ang paglaom lamang mga kapaglaom, no, ato lang gid makita ang ato ang paglaom dinha sa ato ang Ginoo nga naa sa taas, no? Wala gyud tay laing kuptan ni ini nga ato ang panahon karon, no? Tuod man dunay mga survey na pod karon kapag laom, Pastor, nga posible nga naa nay vaccine ni ini nga
virus apan mga kapaglaom ang ato alag yung ang key din hiya kapaglaom pastor is atong i-healthy gyud ang ato ang panglawas no Yes, atong that's ipataas true. ang atong That's true. immune system alang aron malikay kita ni ini nga virus. O gusto na ko punan ng about Yes. healthy nga word nga imong gisulti kapag laom Giselle. Dunay giingon diha nga if you want to stay healthy, Yes. make others healthy. Yes. No, That's aron nga mag-healthy ang atong community, ang atong nasod, aron nga makasurvive ta, no? Makasurvive. Yes. Of course, with the help of our Father in Heaven, no? That's Kapag laom Giselle, atong mga kapaglaom nga nagatan-aw karon. That's right mga kapaglaom, no? Ato lang yung makita ang atong paglaom dinha sa Ginoo. Busa aduna po nagpadala sa ilaha nga mga prayer request din kapaglaom pastor. Alang sa batch 2 sa ato ang mga prayer request nagpaampo si sender 0937 mga kapaglaom alang sa iyang nga lola si Erling ug sa iya pud nga lolo nga naay prostate ug sa iyang nga lola nga naay ginapati karon. So ato ang include ang iyang grandparents ni ini nga mga balatian. And of course, di nato kalimtan sa pag-pray si Jo Marie o si kapaglaom Melody Jean nga nagatrabaho karon sa Polymedic Hospital nga hinaot dunay agiyahan sila sa ato nga Ginoo sa ilaha nga pagpanarbaho. Ingon man mga kapaglaom si Jonalyn Borlat Edra nagpadala pod siya sa iyaha nga prayer request alang sa iyaha nga interview, demo presentation and interview nga hinaot nga tagaan siya wisdom, no? And of course maapil ang iyaha nga name sa mao nga ranking sa DepEd mo gid ni murag one of the desires sa ato ang teachers. mga teachers no nga makaapil sila sa ranking. And of course hinato kalimtan si Cheryl Porton mga kapaglaom alang pod sa iyang nga job interview this week mga kapaglaom alang sa caregiver career hinaot nga ang Ginoo magapanalangin nito kaniya ana siya sa Australia at Tasmania. And ato ang iampo pod mga kapaglaom si Nathan Hill alang sa iyaha nga sister nga unta mo balik na siya sa pag-alagad sa Ginoo and of course kauban sa ilaha nga tibuok nga banay. And di nato kalimtan si kapaglaom Joy Silvano mga kapaglaom, we will include her in our prayer, those people who are struggling in addiction of drugs and alcohol. And of course, this pandemic gayud nga virus kapaglaom pastor di ginato ni kalimtan nga i-apil kanunay sa ato mga pag-ampo. Gikan sa ato nga FB Live mga kapaglaom si kapaglaom Victoria Navarro nagpa-apil pud siya pag-ampo kapaglaom pastor alang sa iyaha nga kini nga pandemic health nga naga-hazard kay gayud sa ato ang tanan so that everything mga kapaglaom will be in a good condition. Mo gid ni ang kanunay ginaampo sa tanan nga malikay ang kitang tanan no sa mao nga pandemic nga disease. And mga kapaglaom kung kamo aduna pag mga prayer requests or praise reports no napatay igo nga oras pwede pa ninyo na i-send sa ato ang mga hotline numbers nga makita sa tong TV screen. Yes. So pastor, can you pray Okay. for this request? Atong iduko atong mga ulo magahimo ta sa usa ka pag-ampo. Gamhanan nga Dios, nagapadayon kami sa pag-ampo diha kanimo. Kay kami nasayod nga ang tanang mga solusyon sa tanang problema nining kalibutan naas sa imong mga kamot. O kami Ginoo nagatuo nga ikaw sa gyapon nagakontrol sa tanan. Busa nagadangop kami kanimo nining taknaa among ginaampo una sa tanan ang concern of healing alang sa kay Lula Erling og sa kay Lulo nga dunay prostrate o adunay problema sa pagmati. Ikaw Ginoo nasayod sa ilang kahimtang karon nining duha ka among mga edad-edaran nga mga kaigsuonan. Ayuha sila Ginoo, tanduga sila sa imong mayong kamot kay ikaw ang dakong Dios nga dakong mananambal. Og amo usab ginaampo ang usa ka request alang kay Jo Marie o Melody Sombilon nga sila Ginoo nagatrabaho sa usa ka hospital. Giyahay sila, protection ni sila Ginoo, samtang sila nagahimo sa pag-assist nining importante kayong buluhaton
niining among karon nga presente nga panahon. Ilikay sila Ginoo sa mga balatian, hatagi sila og kusog, samtang sila nagapadayon sa pagserbisyo sa ilang mga isigkatawo. Ginoo amo usab ginaampo ang concern for the job interview ug ang demo presentation nga pagahimuon sa among usa ka igsuon nga hinaot unta tagaan nimo siya kaalam, hatagan nimo siya Ginoo sa mga pamaagi aron nga mahimo kining malampuson ang iyang interview o presentation o maapil ang iyang pangalan sa ranking sa Department of Education. Ginoo amo usab ginaampo ang request ni Cheryl Porton alang nasad sa usa ka interview. Giyahay siya Ginoo, hatagi siya kaalam sa iyang interview karong semana alang sa iyang caregiver career. Hinaot o Dios nga malampuson kini ug ang iyang mga pag-ampo ug ang iyang mga pangandoy sa kasing-kasing iya kini maabot sumala sa imong kabubuton. Ug amo sab ginaampo ang exam nga request ni Nathan Hale. O Dios, giyahi kining examination nga ang iyang igsuon nga babay magabalik usab sa pag-alagad pinaagi niining tanan og sila maghiusa nga magaalagad og magapaabot sa imo nga pagbalik. Amo usab ginaampo ang pinasahing request ni Joy Silvano about addiction, about the struggle of drug addiction, of alcohol addiction, og sa uban pa nga mga pakigbisog sa pagsukol sa mga tentasyon sa kaaway sa iyang kinabuhi. Ginoo, giyahi siya tagai siya kusog aron nga siya mahimong madaugon ni ining tanan og iyang matbiyaan kining mga dautan nga mga buluhaton. Amo usab ginaampo Ginoo si Victoria Navarro sa iyang request nga kini nga pandemic nga problema sa kalibutan karon. Hinaot mawala na o kaming tanan magapadayon sa pag-alagad o sa pagpaabot sa imong pagbalik, maangko namo Ginoo ang imong ganti alang sa tanang mga matarong nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan, o maangko namo ang kalipay nga walay katapusan, wala nay balatian, wala nay mga kalisod nga maabot sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag niining tanan, amo kini ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Mga Kapaglaom, hinaot ng kitang tanan na himong panalangin, no? Dili lang sa atong kaugalingon, apan nga tupod sa kinatibuk-an, no? Sa ubang tao. Kapaglaom Pastor, in conclusion, unsa man ang imuhang ang ma-advise sa ato ang mga kapaglaom karon nga naminaw nga kitang tanan gyud naghandom niini nga paglaom taliwala sa mga pagsulay nga ato ang giagian. Yes, kapaglaom Giselle, atong kalibutan karon daghang mga kalisod og mga kahadlok nga ginatubang sa atong makigsunan. Ang uban nahadlok tungod sa niining virus. Yes. Og ang uban nahadlok sa ilang freedom of worship, nga nabalaka sila nga dili na sila makasimba, mabalaka sila nga ilang fellowship inside the church mawala na. Yes. Na naanad ta niini nga kanunay every Sabbath naghiusa og dunay bibo kaayo nga pagsimba sa atong mga iglesia apan makaigsunan. Just like what happened in Luke chapter 17:11-19 nga atong gidiscuss ganiya kapaglaom Giselle, Yes, og among mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus mao lamang ang makahatag kanato og kalinaw, paglaom, kaayuhan sa mga balatian nga dili ta mahadlok sa pag-atubang niini, because we know the direction of our church. No moabot kini nga panahon, moabot kining mga kalisod apan dili ta mawad-an og paglaom. There is hope amidst this crisis, mga kaigsunan. We can still worship together with our family and our care groups. Unya makahimo gyapon ta sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo nga without fear in the future, because there is Jesus in our life. That's right. I'd like to add kapaglaom Pastor. Yes. Sa ko ang cellphone na ay kanunay naga-pop up every day gud siya Pastor. Walay hunong kanibang verse of the day. Sa ako ang
kagahapon na nag-pop up sa ako ang cellphone kini nga verse Psalm 46 verse 1. Ako na po nang gi-share sa ako ang FB account. Ingon diri, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ingon diri kapag laong pastor that our Lord will never leave those people who seek Him. Kanabang nagalong og tabang, nagalong og kaayuhan sa ilahang mga balatian. Even Noah, even Moses, gipakita gyud sa Ginoo ang iyahang pagkagamhanan nga wala niya gitugutan nga mapukan ng iyahang mga people. And of course, even the sea might swallow the mountains as did to Noah's time, but all of his children will remain safe. No? So ato ang ma-remember sa time ni Noah, dunay flooding sa tibuok kalibutan, apan ato pong na-remember nga ang mga katawhan sa Ginoo iyaha gayon nga gilawas, pastor. And all of his children remain safe and will see the horizon, those katong nga dove of peace extending out an olive branch to all who share in his covenant. So bot pasabot kay paglaong pastor nga luyon ni ini nga pandemic disease nga ato ang ginaagian karon, nga ato alang yung kuptan mga kapaglaom. The Bible is full of promises kapaglaom, pastor. Dili lang tong Psalm 46 verse 1. Apan atong kanunay kuptan ni ini nga mga malisod nga panahon mga kapaglaom is ang word of God lang gyud. Yeah, that's true. And I would like to remind also our brethren ang nagatanaw nato nga mga kapaglaom karon nga ang atong ginaatubang karon nga problema is not a religious issue, but this is health issue. Yes. Health issue. Yes. So if we'll just cooperate with the government, That's malikay ta ni ini o ga inubanan sa atong pag-ampo, paghiliusa nga pag-ampo, malikay ta sa mga katalagman o niya ang Ginoo magapanalangin kanato. And this is health issue, this is not a religious issue. So kung maghisguta og mga pagsimba, ang atong paglaom will always be there. Yes. We can have our Sabbath worship anywhere. Yes. With our family, Yes. og labaw sa tanan kining care group ministry nga mao kining gipadasig sa atong iglesia. Og this is very timely nga we can have a closer relationship with one another through the care group ministry. Wow. So gina-encourage nato ang tanan ni ana. This is a health issue, this is not a religious issue. Busa tabangan nato ang matag usa nga makaangkon tagma yung panlawas. That's right. Kapaglaom, pastor, mga kapaglaom, naman ngiti igong oras, no? Ato ang pasalamatan ang tanan nato mga viewers today, ang tanan natong mga kapaglaom nga uban ka nato sa pag-ampo, kaninyo nagtanaw sa inyo mga nagkadaiya nga panimalay o kaninyo po nagtanaw sa inyo FB live, no? Daghan kaing salamat mga kapaglaom. Daghan salamat kay paglaom, pastor, for joining our episode today. And kanunay kita mapasalamaton kaninyo nga kanunay nagasuporta sa ato nga program. Okay. In behalf sa kapagkay paglaom Kevin, this is your kapaglaom Pastor Quinto sharing with you the prayer of Paul in Romans chapter 15 verse 13. Now may God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope in the power of the Holy Spirit. Romans chapter 5 verse 5, mga kapaglaom, hope doesn't disappoint us because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. See you next time sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.